Minulto na naman ni Trae Young yung Knicks. Wala na siya sa Atlanta Hawks pero yung presence niya andun pa rin. Another late game collapse para sa Knicks at another game winner para kay CJ McCollum. Tinawag namang bagong Trae Young itong si CJ McCollum. Mukhang magkakatotoo pa yung sinabi ni Trae Young na yung huling mayor ng New York na kumall out sa kanya ang naging reason kung bakit natalo ang Knicks. Bago kasi yung series, sinisi si Trae Young kung bakit daw mahal yung ticket. Wala na siya sa Atlanta, tinatalo pa rin ng Hawks yung Knicks. Sorry, nagbabakels ulit, wala pang tulog eh. Mukhang delikado pa yung 1,000 ko dito sa Knicks. Wala ding interest si CJ McCollum na palitan si Trae Young at maging villain ng New York. Hindi rin naman kasi bago kay CJ ang nagtitake over ng game katulad ngayon. Ginawa niya na to dati sa Pelicans. Ang 2022 na matrade siya mula Blazers papuntang Pelicans, out pa sa top 10 ang Pelicans nun. Pero nung naglaro siya na ipasok pa niya ng playoffs at pinahirapan din ang Suns sa loob ng 6 na games. Ngayon naman mula Wizards napunta siya ng Atlanta, ganon din ang senaryo. Out din sa top 6 ang Atlanta pero naipasok niya sa playoffs. Meron si CJ na 23 points, 5 rebounds, 1 assist. Si Jalen Johnson naman 24 points at 10 rebounds. May kasama ding 8 assists itong si Jalen Johnson. Ito kasi yung kailangan ng isang team sa playoffs, veteran player katulad ni CJ. Back-to-back best game naman para kay Jonathan Kuminga. Sa game 3 meron siyang 21 points, 9 out of 14 mula sa field. Off the bench player pa siya niyan. May chance sanang manalo ang Knicks kaso nagkalat sila sa last possession. Alam na kasing pupunta kay Bronson yung bola kaya sinugod agad ng mga player ng Atlanta Hawks para depensahan. Imbes na makagawa pa ng play si Jalen Bronson, nag-cause pa ng turnover. Bigla din binangko si Mikal Bridges noong second half dahil hindi daw fit sa lineup ng Knicks ngayon para makatapat dito sa Atlanta Hawks sa game 3. Meron 21 minutes si Bridges na merong 0 points, 1 rebound, 2 assists at 4 na turnover pa. Maganda rin ang nilalaro ni OG. May 29 points, 9 rebounds. Si Towns 21 points at 17 rebounds. Si Bronson nasa 26 points. Yung Raptors nanalo din sa Cleveland galing kay Scottie Barnes 126-104. Biglang natambakan yung Cavaliers. Parang nawala din si Donovan Mitchell na meron lang 15 points, 5 rebounds at 3 assists. Si Ingram ganun pa rin, nangangamote pa rin sa playoffs. Pero at least si RJ Barrett at Scottie Barnes meron tig 33 points. Nalamangan naman ng Minnesota ang Nuggets sa series 2-1. Nasa 113-96 kahit pa may 27 points, 11 rebounds at 3 assists si Jokic. Ito yung isa sa worst game niya sa kanyang karir. 7 out of 26 mula sa field at yung nagpatas lang ng score niya 11 free throws. Sinisigaw na ng mga fans ng Minnesota ang Scott Foster dahil ang daming free throws na nakuha nitong Nuggets. Napilitan ang mag-flop si Nikola at yung ibang player ng Denver. Ang sama ng shooting nila mula sa field. Si Jamal Murray kinahulan ulit ni Jaden McDaniels. Binalya na ni Jokic, nakatayo pa rin itong si McDaniels at hinahabol pa rin si Jamal Murray. Nagsabay bigla si Jokic at si Murray na merong bad shooting. Merong 16 points, 3 rebounds, 4 assists, 5 out of 17 si Jamal Murray. Si Jaden McDaniels naman, tinrush talk yung buong Nuggets na walang depensa na ang mga player na dapat targetin lang si Jokic at si Jamal Murray. Nagalit no ng mga player ng Nuggets pati yung coach dahil nga sa sinabi nitong si McDaniels na walang depensa yung mga player nila. Sa score na 113-96, 34% lang ang Nuggets mula sa field. Nilockdown sila ng Minnesota. Ang laki din ng lamang sa assist, 31-12. Dinaan pa ng Minnesota sa pass break, 21-7. Kahit panalo ang Minnesota, na bad trip naman sila sa 32 out of 40 free throws ng Denver kontra sa kanilang meron lang 16 out of 21. 16 points difference ang nakuha ng Nuggets. Kung hindi nabigyan ng maraming free throws no ng Nuggets, baka sa katapusan ng game, inabot ng mahigit 1 buwan yung lamang ng Minnesota. Pinuri naman ng mga fans yung ginawa ni McDaniels na tinrush talk niya yung mga player ng Nuggets dahil parang nagkaroon talaga ng doubt yung mga player nila kung meron bang depensa. Inatake pa ng inatake ni McDaniels. Baka siya na yung papalit dito kay Kawhi para kay Gerardo. Pinol court press ni McDaniels itong si Jamal Murray. Alam kasing kapag tumaas ulit ang scoring niya, mabubuhayin ulit yung Denver. Tapos iniskoran niya pa ng 20 points, 10 rebounds ang Nuggets. Mukhang matagal pang mawawala si Aaron Gordon dahil sa calf injury. Hindi rin siya nakapaglaro sa Game 3 at nabawasan yung size ng Denver.
Kapag pinilit pa ni Aaron Gordon na maglaro katulad ng nakaraang playoffs na meron na siyang hamstring injury, ngayon naman calf injury, malamang matapos agad ang karir niya. Hindi ko rin magets sa Nuggets, meron silang Jonas Valanciunas para makaiwas sa double team itong si Jokic, kaso hindi naman nila masyadong pinalalaro. Nung game 2, 3 minutes lang, ng game 3 binangko. Si Anthony Edwards naman na merong 17 points at 5 rebounds, pinahinga agad na maaga. Hindi kasi siya bumalik nung 4th quarter. Lumabas na rin naman siya nung 3rd quarter after makakuha ng ika-4 na foul. Hindi rin dinisclose kung bakit hindi na bumalik si Anthony Edwards. Pero prior sa Game 3, nilista kasi siyang questionable dahil sa injury niya sa tuhod. Pero sa ngayon, hindi pa nilalabas kung bakit hindi siya bumalik ng Game 3.